Nakaranas ka na bang biglang paalisin sa inuupahang bahay o may kakilala kang pinaalis ng walang sapat na dahilan? Alamin natin ang iyong mga karapatan bilang isang umuupa sa ilalim ng batas. Ano ang mga legal na dahilan para palayasin ng isang nangungupahan? Sa ilalim ng ating batas, hindi maaaring paalisin ng isang tenant ng basta-basta. Narito ang mga lehitimong dahilan kung bakit maaari kang mapaalis. Maaaring hindi ka nagbayad ng renta, pagsira sa property ng landlord, paglabag sa kasunduan. Halimbawa, kung ginawa mong commercial space ang isang bahay na pang-residential lamang. Paggamit ng unit para sa illegal na gawain. Kung ginagamit ang unit para sa bawal na droga o iba pang kriminal na aktibidad. Ang pangangailangan ng landlord na gamitin ang ari-arian. Kung ang may-ari ay kailangan gamitin ang bahay para sa kanyang sarili o pamilya, ngunit dapat bigyan ka ng sapat na panahon upang lumipat. Bakit mahalaga ang eviction notice? Mahalaga po na ang eviction notice ay nakasulat ang sapat na dahilan sa pagpapaalis ng tenant. Kung wala ito, maaaring labag sa batas ang pagpapaalis sa iyo. Ano nga ba ang tamang proseso ng eviction? Ayon sa batas, may tamang proseso bago ka mapaalis sa iyong inuupahan. Dapat may written notice. Dapat kang bigyan ng landlord ng eviction notice na may malinaw na dahilan at palugit. May grace period. Kailangang bigyan ka ng palugit ng iyong landlord upang makaalis sa nirerentahang property. Court order. Hindi pwedeng sa pilitang paalisin ng landlord ang tenant nang walang utos ng korte. Kung walang court order, labag sa batas ang pilit na pagpapaalis. Pwede kang lumapit sa barangay o sa korte para ipaglaban ang iyong karapatan. Ano ang hindi pwedeng gawin ng landlord? Ang ilang illegal na paraan ng eviction ay ang parasahang pagpapalayas. Hindi ka pwedeng parasahin umalis ng walang court order. Pagtanggal ng iyong tubig at kuryente. Illegal po ang putulin ng iyong utilities para lang mapilitan kang umalis. Ang pagpapalit ng kandado ng unit, hindi maaaring palitan ang lock ng bahay para hindi ka makapasok. Ang paninira o pagbabanta. Kung nakakaranas ka ng harassment mula sa iyong landlord, pwede mo siyang ireklamo. Ano ang pwede mong gawin kung illegal kang pinaalis? Kung sa tingin mo ay illegal ang pagpapalaya sa iyo, narito ang mga hakbang na pwede mong gawin. Pwede kang makipag-usap ng maayos sa iyong landlord. Baka may paraan pa para maayos ang inyong hindi pagkakaintindihan. Lumapit sa barangay o sa Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Pwede kang humingi ng tulong sa barangay para maresolba ang isyo o kaya naman ay sa HSAC. Magsampa ng kaso sa korte. Kung labag sa batas ang eviction, maaari kang magsampa ng reklamo laban sa landlord at humingi ng damages o danyos. Bilang isang nangungupahan, mahalagang malaman mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaang abusuhin ka ng landlord. Kung sa tingin mo ay illegal kang pinalayas, kumonsulta sa isang abogado. Nakatulong ba sa iyo ang video na ito? I-like, i-share at sundan kami para sa iba pang kaalaman tungkol sa batas. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucid.